So yun, magandang araw na naman po sa inyo mga idol for today's video. At dahil may nagawa na po tayong part 1 doon sa kung bakit hindi tayo na-invite sa content monetization program ni Meta o ni Facebook. So ang una pong tinuro natin doon ay kung paano po maglinis ng mga issues at kung paano tingnan para ma-invite. Kasi pag may mga na-violate po tayo o may mga issue ang page natin o di kaya ang profile, ay talagang mahihirapan po tayo ma-invite ni Meta. So kailangan po natin linisan o maglinis sa ating mga uploads, baka meron na po kasi tayong di na mamalayan na na-violate natin. So ayun, para mabilis tayo, part 2, kung hindi pa rin kayo na-invite doon mga idol at nagawa nyo ng nalinisan. So sa tips number 2 tayo, So ang ituturo ko ngayon sa inyo mga idol ay unang-una, kailangan natin malaman kung yung page o profile nyo ay kailan pinanganak. So at least a minimum of 3-4 months ganon. Baka kasi meron din naman yung mga bagong gawa, 1 month famous na siya dati, tapos naging mataas kaagad yung follower niya at naging mataas din kaagad yung mga views niya. So siguro hindi yun ang basihan natin. At least kailangan munang may mga buwan na bago tayo mapansin o bago tayo ma-invite. So ayun, kailangan po na at least minimum of 3 to 4 months na nagawa. Meron kasi yung mga halimbawa gumawa sila ng mga page or profile nila, matagal lang nagawa yon, and then natutukan nila, let's say nag-start sila na mag video at gumawa ng content, mga 1 buwan o 2 buwan na-invite na sila kaagad. So dahil po kasi sa matagal na pong nagawa ang kanilang profile o page, kaya po sila na-invite. So magkaiba po yung bagong gawa at dun sa lumang o di kaya matagal nang nagawa na profile o di kaya page. So ayun, pag meron naman buwan na yung mga Facebook nyo mga idol at hindi pa rin kayo na-invite, so kung okay naman po yung mga views nyo, dahil kasi bakit hindi ako na-invite, okay naman mga views ko, okay naman mga content ko. So kailangan po natin na gumawa ng hakbang. So i-screenshot nyo lang po yung mga post nyo, halimbawa post, reels, more. So punta po kayo dun sa yung doon sa reels, magpapakita po kasi lahat ng uploads nyo doon, makikita naman yung views nyo, makikita naman yung bilang ng mga views nyo, kung ilang libo, ilang milyon o ilang daan. So makikita natin doon. I-screenshot po natin na buo yon, and then i-screenshot din po natin doon sa insights pag naka-turn on na kayo ng professional dashboard. So punta kayo doon sa insight, makikita nyo doon sa yung mga views nyo. So i-screenshot nyo din yon, and then pumunta po kayo doon sa page or profile health. Page or profile health. So makikita yon doon sa setting. Makikita doon kung okay na yung nyo, yung health ng page o profile nyo. So i-click nyo yon, magpapakita naman doon mga idol na no violations to show. So i-screenshot nyo yon. So ibig sabihin na okay na yung page nyo, okay yung views, okay yung kumbaga yung mga views nyo na naipon na, okay naman lahat na, and then wala kang violation. So ang kailangan po natin i-report natin. So punta po tayo sa support, and then report a problem, so magpapakita doon include. So i-click nyo yon. Hindi na po natin kasi may screen na recording, so pasensya na kayo, tandaanan nyo na lang po yung mga sinasabi natin. So punta po kayo doon, and then may magpapakita doon na uploads photos doon sa pagre-report nyo. I-upload nyo po yung mga nasabi kong in-screenshot nyo, and then may gagawa po kayo doon ng message o text na kung ano yung concern nyo, na sasabihin nyo doon na dear Facebook, dear Meta, na please allow me to use content monetization program or invite me. So magpapansin kayo doon na sabihin nyo na i-invite kayo dahil okay naman yung mga views nyo, okay naman yung content nyo, at the same time wala naman kayong issue o no violations to show. So ayun, isubmit nyo mga idol. Pag nasubmit nyo yan, mag-antay lang kayo, sigurado yan. Kasi dahil sa dami ng users ng Facebook ay hindi lahat ay mapapansin, dahil nga system generated na yan, kailangan din natin na i-report para ma-remind o mapansin ni Meta. So ayun, mag-antay na lang kayo mga idol, at mabibigla na lang kayo na sigurado na pag wala kayong violation talaga,
at walang problema yung mga page or profile nyo, ay sigurado nga may invite kayo. So yun, good luck, thank you mga idol sa inyong panonood, at sana nakapag-iwan tayo ng konting kalaman. At kung nagustuhan mo ang video na to, kung sa palagay mo ay nakatulong ako, please subscribe sa ating channel, at mag-abang pa kayo ng mga konting kaalaman about dito sa Facebook. So yun, thank you, at abangan ang part 3 kung sakaling hindi pa tumalab to mga idol. So yun, once again, thank you very much, and God bless po sa inyong lahat.